Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyo lahat sa oras pong ito. Patuloy po akong taus-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mensahe salita na patuloy pong maging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Mensahe salita po ng ating Panginoon na magbibigay po ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko pong muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled Ang Kahalagaan ng Salita ng Diyos o ng Biblia. Ayan po. Sa oras pong ito, nais po tayo bigyan ng mensahe ng ating Panginoon, isang mensaheng magbibigay sa atin ng tamang pangunawa kung gaano kahalaga ang kanyang salita o kung bakit niya tayo ini-encourage na basahin ang salita niya o ang Bible. Marami po kasi mga tao ngayon sa ating mundo na hindi po binibigyan ng oras, hindi po binibigyan ng panahon ang salita ng Diyos. Kaya po nabubuhay ang tao sa sarili niyang pangunawa, nabubuhay ang tao sa sarili niyang kaalaman. Kaya po maraming taong naglilingkod sa Diyos ngayon sa panahon natin na naglilingkod na hindi naayon sa kanyang kalooban. Because doon po sa pagkawalan ng kaalaman patungkol sa kanyang salita. Kaya sa oras pong ito, nais po tayong paalalahanan ng Diyos sa mensaheng ito kung bakit po niya tayo ninanais na ini-encourage na patuloy po tayong maghangad na basahin ang kanyang salita. Number one reason, ito, bakit po kailangan basahin ang salita ng Diyos? Bakit kailangan po tayo magbasa ng Biblia? Ito po ang isang reason. Number one reason ay upang patuloy po nating makilala ang ating Diyos. Ayan po. Kasi without Bible, it impossible na makikilala mo ang Diyos. Malalaman natin yung pagka-Diyos niya, ang katangian niya. Kaya po maraming taong naglilingkod sa Diyos na hindi naman po talaga nila kilala yung kanilang sinasambang Diyos. Sumasamba po lang sila in the traditional way, familiar way, no? Di po ba? Kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos upang tayo rin po ay patuloy na maiwas sa mga bagay na hindi tama para malaman natin kung ano yung mga bagay na ayaw niya o gusto niya, di po ba? Kaya marami ding mga tao dahil wala nga pong sapat na kaalaman sa salita ng Diyos at hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos, na-stick po sila doon sa familiar na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po hindi po sila nababago kasi yun lang po yung kiniklaim nila. God is love, God is merciful, mapagpatawad ang Diyos. Pero hindi po nila alam kung babasahin nila ang Bible, makikita nila doon, ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay nangdidisiplina, ang Diyos is a jealous God, ayan po. Kaya po, yung mga taong pag pinagsabihan mo na, ay, dapat mo nang itigil yan, ay, mali yan sa paningin ng Diyos, sasabihin nila, nanguhusga ka. Kasi nga po, hindi po nila nababasa ang Bible. Kaya isang reason po bakit kailangan natin ng Biblia o kailangan po natin basahin ang salita ng Diyos. Isang reason ay upang makilala po natin siya ng lubusan at upang malaman po natin ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang katangian bilang Diyos. Upang patuloy po nating magawa yung kalooban niya. Pangalawa, ano po yung reason bakit kailangan natin yung salita ng Diyos? Bakit tayo kailangan magbasa ng Biblia? Upang malaman din po natin yung kanyang kalooban. Ayan po, malaman natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos, malaman natin yung kalooban ng Diyos na nakakapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Kasi po, kapag na-please po natin si Lord sa pagsunod ng Kanyang kalooban, tayo po ay Kanyang pagpapalain. Every po mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin, na ating nagagawa, ito po ay may kapalit na pagpapala sa Kanya. Kaya maraming taong gumagawa ng mabuti pero hindi po nakaka-receive ng benefits na pagpapala ng Diyos dahil ang ginagawa nilang kabutihan ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos o yung tinatawag na self-righteous lang. Kaya po, kung hindi po babasahin ang salita ng Diyos, hindi po natin malalaman kung ano yung pamantayan ng Diyos sa paggawa ng Kanyang kalooban. Kaya napakahalaga po ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pagbabasa ng Biblia upang malaman po natin ang kanyang tunay na kalooban. Pangatlo, ano po yung reason? Pangatlong reason. Ang pangatlong reason bakit kailangan po natin basahin ng Bible, basahin ng salita niya, ay upang patuloy pong
magkaroon tayo ng patnubay at gabay sa ating mga buhay sa araw-araw. Malayo tayo sa kapahamakan, malayo tayo sa kaguluhan. Tandaan po natin, ang Panginoong Diyos po ay, ang nais po niya sa atin na sanlinika ay mabuhay po tayo ng may pananalig at pananampalataya sa Kanya upang mabuhay po tayo ng may kapayapaan, punong-puno ng kagalakan at pag-asa. Yan po. Kasi po, nasusulat po sa Book of 2 Timothy chapter 3:16, ganito po ang nasusulat. Bakit daw napakahalaga po ng salita ng Diyos o yung kasulatan ng Diyos? Bakit kailangan natin basahin? Bakit kailangan natin bigyan ng oras, panahon sa ating buhay? Ganito po, Book of 2 Timothy chapter 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa mga matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Ayan po. Yan po ang nasulat sa 2 Timothy chapter 3:16 na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na magagamit natin sa pagtuturo ng matutuwid na pamumuhay. Kaya po napakahalaga na basahin ang salita ng Diyos araw-araw. Hindi man kayo makapagbasa ng maraming verse, kahit isang verse lang po, isang chapter lang po sa bawat araw, malaking bagay na po yun. Sapagkat sa bawat araw-araw na pagbabasa natin ng salita ng Diyos, lalo po nating makikilala ang Diyos. Kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila, kung gaano siya makatarungang Diyos. At makilala natin, malaman natin kung anong yung kalooban at magawa natin ng tama at ma-receive naman po natin yung kanyang pagpapala at patuloy na maging patnubay at gabay sa ating mga buhay upang mamuhay po tayo sa mundong ito ng may kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Salamat po sa mga mensaheng pinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to. Patuloy kong ibinabalik sa Kanya ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa tanging dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.